Masuspinde ng 2 hanggang 3 linggo ang klase sa Manila Science High School dahil sa natapon na mercury sa science laboratory. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction Management Office, isang teacher ang naospital matapos ma-expose sa tumagas na mercury. Lubhang masama sa katawan ng mercury na nakakaapekto sa utak, puso at iba pang organs. May report si Oscar Oida. 2 araw nang suspendido ang klase sa Manila Science High School sa Taft Avenue. Ang dahilan, aksidenteng nabasag sa science laboratory ng eskwelahan ang isang boteng naglalaman ng chemical na mercury. Nangyari ang insidente noon pang March 11. Nilinis naman daw ng isang teacher, 2 estudyante at isang janitor ang natapong chemical. Hindi nila ito na ipagbigay alam sa Department of Health. Hanggang sa ma-ospital raw kamakailan ang isang guro. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction Management Office, may pumunta ng patient sa PGH na meron ng high content of mercury. Ang symptoms niya actually, of course, headache, meron tayong insomnia, no? Abnormal sensation, tapos meron tayong twitching of muscle, muscle atrophy, tapos yung weakness, irritability, tapos yung huling-huli dyan, of course, tremors. mula sa pagsiyasat ng DOH, Bureau of Fire Protection at Manila City Hall Office, kumpirmado nagkaroon ng mercury leak sa laboratorio. At mataas pa rin ang mercury content doon kahit 1 linggo na ang lumipas. Karoon po ng reading yung DOH at saka yung Bureau of Fire Protection, and they found out that there is a high content of mercury. There is a almost 3,758 nanograms per 3,758 nanograms per cubic meter. Baseline po natin, ang maximum is only 200. Hinihintay pa raw sa ngayon ang maglilinis sa Science Lab. Hanggat hindi pa ito natatapos, hindi raw muna ibabalik ang klase. Na-sealed na po yung na-leak na mercury, under control na po yun. Hinihintay na lang po natin yung supplier ng DNR to dispose the material. Pagkatapos po niya, lilinisin na lang yan. It will take time. Probably around 2 to 3 weeks. It depends upon the area. Ayon sa DRRMO ng Manila, inoobserbahan pa raw sa ospital ang gurong iniinalang na-expose sa mercury leak, habang minomonitor naman ang mga naglinis sa natapong chemical. Pinag-aaralan naman ng Manila DRRMO kung may nangyaring kapabayaan sa insidente. Sa isang press conference naman, itinanggi ng pamunuan ng eskwelahan na may naospital silang guro. Iba yung pag-iingat daw ang kanilang ginawa, lalo na nang matapon ng chemical sa science lab. Gumugulong naman ang investigasyon ng DepEd sa nangyari. Noong 2006, 11 estudyante naman ng St. Andrew School sa Parañaque ang naospital. Matapos nilang ma-expose sa mercury mula sa nabasag na lalagyan ng isang science experiment. Sa parehong taon, 9 naman ang naospital matapos matumba ang isang cabinet sa laboratory ng San Isidro National High School sa Makati. Mercury oxide ang isa sa mga natapong kemikal. Paalala ng DepEd, bawal na ang pagkakaroon ng mercury sa mga eskwelahan. We issued a memorandum, an order, prohibiting the use of mercury. That was late 1990s. Probably those are the chemicals that were delivered long time before it was banned by DepEd. Masama sa katawan ang exposure sa mercury. Nakakaapekto ito sa utak, puso, bato, baga at immune system ng tao. Oscar Oida, GMA News.